Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man wala wa man tamassaka bisunnatihi ila yawmiddin wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mga kapatid sa pananampalataya, sa dakilang pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa kanyang gabay, sa kanyang awa para sa ating lahat, ay makakapagbuo tayo ngayon ng video sa pahintulot niya na ang tinatalakay dito ay ahkamu az-zaka wal muamalat al-maliyah. So, ibig sabihin ang mga batas ng zaka at mga transaksyon gamit ang pera. Sabihin mga transaksyon gamit ang yaman. Yan. So, dito po tayo sa KAP Knowledge Academy Philippines. Alhamdulillah. So, ipapahintulot ng Allah SWT para sa atin lahat na mga tinatalakay natin ay ang batas ng zaka. Yan. Bago yun mga kapatid sa panampalataya, nais ko lamang unahin ang pasasalamat at papuri paglalahati ay handog lamang para sa Allah SWT. Sa kanya tayo humingi ng tulong at gabay, sa kanya tayo nagpapakupkup mula sa pagkakamali natin mga sarili at mga gawain. Ang gagabayan ng Allah sa tamang landas, walang makakapagpaligaw sa kanya. Ang sino man ang hayaan ng Allah sa maling daan, dahil ayaw kunin ang hawakan ng katotohanan, walang makakapagpagabi sa kanya. So, dito mga kapatid sa panampalataya, sa pahintulot ng Allah, tayo po ay magsisimula na sa marapat na talakayin patungkol sa ahkamu zaka wal muamalat al-maliyah. Ang zaka, takdang kawang gawa na ipinag-utos ng Allah bilang isang tungkulin para sa mga Muslim. At ito ay kanyang itinakda bilang ikatlong haligi mula sa mga haligi ng Islam, ang kanyang pinaghandaan ng matinding kaparusahan ang sino mang magtakwil, magkait nito at kanyang ipinaugnay ang diwa ng pagkakapatiran sa pagitan ng mga Muslim sa pamamagitan ng pagsisisi. Sa paggawa ng sala, pagdasal, pagbibigyan ng zakat tulad ng sinabi ng kataas-taasang Allah, subalit kung sila ay magsisi, faintabo at akamo sala at magsasagawa sila ng sala, ang ataw zakat, magbibigay sila ng zakat, wa ikhwanukum, sabihin magkagayon sila inyong mga kapatid sa reliyon. At sinabi pa ng Allah, ang Islam ay itinayo, sinabi pa ng sugo ng Allah SWT, ang Islam ay itinayo batay sa 5. So ito ay bunyal Islam ala khams. Kabatay sa 5. So isa doon ay ang pagbibigay ng zakah. Pagbibigay ng zakah. Yan. So mga nilalaman ng mga talakayan dito, mga alba, mga abuab, mga kabanata na mga tinatalakay natin dito, ito ang mga layunin sa zakat, takdang kawang gawa, ang mga kayamanan na kinakailangang patawan ng takdang zakah, katulad ng ginto at pilak, at mga ari-arian at salaping papel, at mga paninda sa kalakalan, at ang mga yamang lupa, at ang mga yamang hayupan tulad ng kamelyo, baka at tupa. Kanino nararapat ibigay at ipamahagi ang zakah? So yan. So pinapakilala dito mga kapatid, sino nga ba ang bibigyan ng zakah? Sino nga bang bibigyan ng zakah? So yan. So dito, ang zakah ang takdang kawang gawa. Ang mga layunin ng zakah, takdang kawang gawa, ipinag-utos ng Allah ang pagbabayad at pamamahagi ng zakah, kawang gawa, sa mga Muslim. Para sa nagtatangi at dakilang layunin, magbabanggit tayo ng ilan dito ayon sa mga pinag-utos at turo ng propeta, turo ng Allah SWT. Ang tunay na pagmamahal sa kayamanan ay isang ugaling likas na taglay ng tao upang siya ay maging lubhang mahigpit sa pangangalaga at bigyan ng higit na pagmamalasakit dito. Kaya itinakda ng batas na ang Islam ay bilang tungkulin ang pagbibigay at pamamahagi ng zakah bilang pagpapadali sa sarili mula sa karamutan at kagahaman, at pinapawi nito ang pagmamahal sa mundo at labis na pagkakamuling, pagkahumaling sa mga karangyaang buhay o palamuti nito
dito sa mundo. At ang Allah ay nagsabi, kumuha ka ng kawang gawa. Kasi, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Sabi ng Allah, kumuha ka ng kawang gawa sa kadaka mula sa kailang yaman. Sila ay maging malinis at sila ay pagpalain nito. Kasi wa tuzakkihim biha. Ibig sabihin, yung pagbibigay nila ng zakah, maaaring yun na maging dahilan na maging mabiyaya ang kailang mga yaman. Sunod, ang pagbibigay ng zakah ay nagpapatunay na diwa at pagtutulungan at pagmamalasakit o pagmamalasakitan ng mga tao at pagdadamayan sa bawat isa. Sapagkat ang tao ay likas na nahatak sa pagmamahal sa sinumang nagmagandang loob sa kanya. At dahil dito, ang kasapi ng pamayanang Muslim ay namumuhay ng pamahalaan pagkakaisa na waribang mga gusali at magkakadikit, nagtutulungan at isa't isa, nagtutulungan sa isa't isa at binabawasan nito ang mga magaganap o may hirap, mga taong mga magnanakaw, mga taong mapaggawa ng kasamaan o ang pagluluskay o labis na paggawa ng katiwalian. Sunod mga kapatid sa panampalataya. Pangatlo, pinahintulutan o pinatotohanan nito ang kahulugan ng pag-alipin at tunay na pagpapakumbaba at ganap na pagsuko sa Allah bilang Panginoon. Yan. Lahat ng nilalang. Sandaling ipamamahagi ng isang mayaman ang zakah ng kanyang kayamanan sa makatuwid. Siya ay tumutupad ng batas ng Allah SWT. Sumusunod ang kanyang kautusan at ang kanyang pamamahagi dito ay tanda ng pagpapasalamat sa tagapagkaloob ng biyayang ito. Kung kayo ay tumanaw ng utang na loob o magpasalamat, katiyakan kayo ay higit kong dadagdagan. Yan ang sinabi ng Allah SWT. La in syakartum la izidannakum. Kung kayo ay magpapasalamat, kung kayo ay buong magpapasalamat sa Allah SWT, ay dadagdagan pa ng Allah ang biyayang ipinagkaloob sa inyo. So, isa sa pamamarang pagpapasalamat ay magbibigay ka ng zakah. Magbibigay ka ng zakah. Okay. Sa pamamagitan ng pagbibigay at pagmamahagi nito, nabibigyan ng katotohanan ang konsepto ng panlipunan, pangangalaga at pagkapantay-pantay na ugnayan sa pagitan ng uri o pangkat ng tao sa pamayanan. Kaya sa pamamagitan ng pamamahagi nito sa mga karapatan nito, hindi mananatiling nakabuntun ang pananalaping yaman sa mga natatanging pangkat ng pamayanan upang kanilang surilinin ang yamang ito. Ang Allah ay nagsabi upang ito ay hindi maging isang kayamanan nang nagpapalipat-lipat sa pagitan ng mayayaman sa inyo. Surah 2, Al-Hashr. Yan, Surah Al-Hashr. Yan. So yun ang ilan sa mga kaalaman mga kapatid, ang pagmamahal sa kayamanan ay isang likas na ugali ng tao. Katotohanan ng Islam ay nag-aanya niya sa pagdadalisay sa sarili at inihikayat ang tao na huwag magmalabis sa pagkahumaling dito. Bisay huwag magmalabis sa yaman na nagagamit ang yaman na wala man lang silbi. Yan. Yan ang pinapakilala ng ating mga tinatalakay. Anong mga kayamanan na kinakailangan? Patawan ng zakah. Sabihin, bibigyan siya ng hatol na dapat magbigyan ng zakah. Hindi kinakailangang patawan ng zakah ang anumang pagmamay-ari ng isang tao ng kanyang pansariling gamit, tulad ng kanyang tinuturihang bahay, gaano man kalaki ang pagkakahalaga nito, gayon din ang kanyang pansariling gamit sa sasakyan kahit gaano man ito kamahal, at gayon din naman ang kanyang mga gamit, pagkain at inumin. Yan. Hindi yan obligado na bigyan ng zakah. Yan. Ang tanging kinakailangan na patawan ng zakah ay ang pinag-utos ng Allah SWT bilang tungkulin ang mga uri ng kayamanan na hindi nabibilang sa kanyang mga pansariling pangangailangang gamit, at ang mga yamang nagmumula sa kalikasan na pinaparami at pinapalago tulad ng mga sumusunod na babanggitin natin mamaya-maya. Ito yun. Una, ang ginto at pilak na hindi ginagamit sa pananamit at panamuti. Ito ay hindi ipinapatawan ng zakah, maliban kung ito ay umabot sa takdang nisab, pamantayan o batayan ang sukatan ng halaga ng pabibigay ng zakah. At tumagal ito ng buong isang lunar, 1 year, isang taon.
sa kanya ng katumbas nito ay 354 na araw at ang nisab pamantayan o batayang sukat ng halaga ng zaka dito ay tulad ng mga sumusunod. Okay, ito na yan. Ang ginto ay halos katumbas ng 85 gramo at ang pilak naman ay 595 gramo. Kapag ang isang Muslim ay may pag-aari ng ganitong halaga at tumagal sa kanya ng isang taon, kinakailangan niyang ilabas ang zaka nito na unit 2.5 na zaka. So yan. So napakaliwanag po mga kapatid ang pahayag dito. Yan. Number 2, ang mga ari-arian ng mga salaping papel, yung pera, gamit ang papel sa iba't ibang uri nito, maging ito man ay nasa kamay niya at nakagalak sa mga bangko. Ang paglabas ng zaka nito ay tinutuos ang nisab ng mga ari-arian at mga salapi ayon sa katumbas nito sa halaga ng ginto. Kaya kung ito man ay umabot sa nisab na ng ginto ay higit pa rito, ito ay halos 85 grams. 85 grams sa oras na kinakailangan patawan ng zaka. 85 grams, oras na kinakailangan magbibigay na ng hatol na dapat magbigay na ng zaka. Ang tumagal ang kayamanan ng isang taon habang ito ay nasa kanyang pagmamayari, ang kanyang kinakailangan ilalabas na ito ng 2.5. Yan. Tulad ng halimbawa, ang halaga ng ginto ay paiba-iba. Kaya kung ipagpapalagay natin ang halaga ng 1 gramo na ginto sa sandaling kinakailangan. Ito na yun. Sandaling kinakailangang patawan ng zakah ay umabot ito ng $25 ang magiging nisab ng kayamanang dapat tuusin tulad ng sumusunod. Ito yan. 25 ang halaga ng 1 gramo na ginto na nag-iiba. 85 ang bilang ng gramo na hindi nag-iiba, $2,125 ang nisab ng kayamanan. So yan. So dito sa pangatlo, ang mga paninda para sa kalakalan. So ito na yun, tinalaki naman ng mga paninda para sa kalakalan. So yan. Ang kahulugan dito ay lahat ng alinman o inihanda para sa kalakalan mula sa mga pinagpuhunan tulad ng real estate, mga gusali, mga paupahang bahay o mga paninda tulad ng mga pagkain at mamimili. Paano ilalabas ang zaka nito at pagtutuos sa halaga ng lahat ng kanyang itinakda para sa pangangalakal kapag lumipas dito ang isang buong taon at ang pagtutuos ay magaganap batay sa kasalukuyang halaga ng pamiliham sa araw na rin iyon na nais niyang magbigay ng zaka. Yan. Kaya kapag umabot ito ng nisab ng ari-arian, babayaran niya rito ang ika-4 na bahagi ng 10, 2.5. Sabihin, bilang zaka, zaka. So yan, halos ng pahayag dito sa ating mga tinatalakay. Ang mga yamang lupa tulad ng mga ani, mga bunga ng mga butil, ang Allah ay nagsabi, o kayong mga naniniwala, mga Muslim, gumugol kayo, mga amfiko, gumugol kayo mula sa mga mabubuting bagay ng inyong kinita ng marangal at mula sa mga bagay biyaya ng Allah upang aming pinatubo para sa inyo. Ibig sabihin, ang Allah na gusto magpapalawak ng biyaya, di na kinakailangan na gagawa pa tayo ng mga bagay na ito ay maaaring makalabag tayo sa batas ng Islam. Yan. Ang zakay nararapat kung ang mga yamang hayupan tulad ng baka, kamelyo at kaming ay malalayang nanginginain sa pastulan at inaalagaan at hindi nagkakagusto dito ang may-ari ng damuhang pagkukumpayan upang pakainin. Sa magkatuwid, kung siya ay nagdadala rito ng pakanin o pagkain sa kabuuan ng taon o higit na kalahating taon, sa gayon hindi kinakailangan patawan ito ng takdang zaka. So, kapag di po umabot ng 1 taon, so hindi po siya pwedeng pilitin na magbigay ka ng zaka. Ang nisab ng zaka nito ay dami o halaga ng zaka ay may pagkadetalye, maaring sumangguni sa mga aklat ng fiqh, tumatalakay
sa mga alituntunin na hindi dito. So yan. So, ibang mga aklat, nagre-recommenda ang ating tinatalakay na magbasa rin tayo ng ibang mga aklat o sa pisafik pagbibigyan ng zakat. Kanino narapat ibigay at ipamahagi ang zakat? So, siyempre, doon na tayo sa magbibigay. So, sino naman ang bibigyan natin ng zakat? Inilarawan at kinilala ng Islam ang karapat-dapat bahagian at bigyan ng zakat. At pinahintulutan o pinahintulot sa isang Muslim na ipamigay ito sa isang uri mula sa 8 uring taon dapat na tumanggap o higit pa mula sa mga uri nito o ibigay niya ito sa mga buting o sa mga buting institusyon at mga samahan ng samakatawan o di kaya kumakatawa. Sa pamamagitan nito ang mga karapat-dapat na tumanggap nito at mga Muslim at mga pinakamainam ay hindi ipamamahagi ito sa kinaroonan ng bansa na kung saan maniniraan ang taong dapat pagbigyan. So yan. So, magkaiba pala yung ganitong sitwasyon na saan ba marapat na bibigay. So, ibig sabihin, may mga papaliwanag pa dito. At ang mga uri ng tao na karapat-dapat bigyan at tumanggap ng zakat ay ang mga sumusunod. Ito na yon. Una, sila mga fakir, mga dukha. Sila yaong mga kinilalang kinitay hindi sapat para sa makatugon sa kanilang pangunaing pangailangan. Pangalawa, ang sino mga naglilingkod para sa Baitul Mal at pamamahagi nito. Yan. Okay, pangatlo, ang isang alipin ay naghahangad na bilhin ang kanyang sariling kalayaan mula sa kanyang pinaglilingkurang amo. Siya ay nararapat bigyan ng kaukulang tulong mula sa zakat upang siya ay maging malaya. So, may ganitong tao kasi, mga naunang panahon kasi, mga tao ay kinukulong nila. So, nakakawa kasi mga alipin sila eh. Yan. Okay, sino mang baon sa pagkakautang, kasi baon, wala na siya, walang-wala, tumatakas lang yan. Walang kakayang magbayad, maging ang pagkakautang ay para sa pangkalahatang kapakanan, paggawa ng kabutihan sa mga tao o sarili niyang kapakanan. Panglima, mga kapatid, nagbibigyan ng zakat. Ang mga nagpupunyagi at nakikipaglaban sa landas ng Allah SWT. Sila ay ang mga nakikipaglaban para sa ipagtanggol ang kanilang pananampalataya sa Islam at ang bayan at nasasaktan din ito. Ang lahat ng gawain ay ang pagtataguyod sa pagpapalaganap ng Islam upang mangibabaw ang salita ng Allah SWT. Pang-anim, ang mga malalapit ang puso sa Islam, sila ang dating di-Muslim na yumakap sa Islam, kumakailangan lamang o isang taong inaasahan na pagyakap sa Islam. Mula sa lipon ng mga di-Muslim, ang uri ito ay hindi binibigyan mula sa panig sinuman, bagkus ito ay tungkulin ng tagapag-alaga sa mga Muslim o sa mga nangangalagang institusyon na makakapagtaguyod ng kanilang kapakanan. So, pang-pito na po tayo, mga kapatid, ang dayuhang manlalakbay at kinapos. Yung naglakbay pagdating ng lugar mo, walang-wala na. Ubusan siya eh. So, pwede daw ito bigyan ng zakat ayon sa pananaw ng ating pananampalataya. So, yan. So, diretso na po tayo sa dapat na talakayan dito. Inshallah, sa paintul na mas matalakay. Ang iyong mga pananalapi at mga ugnayan sa kalakalan. So, pang-pito na po tayo. So, yan. Bismillah. Dito na tayo sa pang-pito. Yan. Itinalaga ng Islam ang lahat ng mga alituntunin at batas para sa kabutihan at kapakanan ng tao at ito ay nangangalaga rin para sa kaniyang mga panlalaping ugnayan at profesional na karapatan, maging siya man ay isang mayaman o mahirap at tumutulong para sa pagkakaisa at pamayanan sa pagpapaunlad ng pagsulong nito sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Ang mga nilalaman ng kabanata, ang pangkalahatang pananaw ng Islam, ang lahat ng ugnayang kalakalan at pananalapi
ay pinahintulutan sa mga bagay na bawal ang sanhi ng likas na karumian nito at mga bagay na bawal sanhi na maling pamamaraan, pagkamit o pagkatamo nito. Ang riba, ang pagpapatubo. Yan, sabihin, utang ay magbabayad, tutubuan niya. So, ito riba. Okay. Ang pagpapatubo ng mga pautang, ang mga pagpapatubo ng mga utang, at ang mga alituntunin ng upang Islam tungkol sa riba, yan, panaginip, panganib, o masamang dinudulot ng riba. So, yan mga kapisan, mga kapatid, yan. Ang pandilin lang sa pamamagitan ng kamangmangan at kawalang katiyakan, ang kawalang katarungan at ang pangangamkam sa mga yaman. Ito'y ari-arian ng mga ilang tao ayon sa pagsusugal at larong sugal. Yan. Ang mga halimbawa ng wastong kalakalan at ipinag-aanyaya ng Islam, ang tuwali, ang katapatan at kasanayan at kahusayan ng kalakalan. Yan. Yan. Ang iyong mga ugnayan, pangkalahatan na pananalapi. Yan. So dito, pinag-utos ang pag-aanyaya ng Allah sa paghahanap buhay sa mundong ito, at ito ay binibigyan ng paliwanag sa iba't ibang aspeto. Yan. Katotohanan ng kanyang mga pinagbawal ang paghingi ng yaman o kabuhayan sa mga tao hanggat ang tao ay may kakayahang gumawa ng maghahanap buhay ng ayon sa kanyang sariling pagsisikap at paggawa, at kanyang ipinapaalam na ang sino mang humingi ng yaman at kabuhayan at sa mga tao samantalang may kakayahan namang gumawa ng maghahanap buhay, ay kanyang isasadlak ang kawalan ng dangal at kanyang sarili sa pamamagitan ng Allah SWT at maging sa paningin ng mga taong kanyang nakakasalamuha sa lipunan. Yan. Sapagkat sinabi niya ang isang tao, sinabi dito ang isang tao na patuloy ng mamalimos, yan, sabi man sa alanas kasuran, patuloy na mamalimos na walang dahilan ng kanyang makakaharap sa ang dakilang Allah sa araw ng paghukom na walang laman at ang pisngi ng kanyang mukha. Yan. So dito mga kapatid sa panapalat, ito ay matindi pero bilang ikakabuti ng madami. Yan. Ang sinabi ng sugo ng Allah, sunuman ang dinapuan ng matinding kuruhan. Yan. O kahirapan. At ito ay kanyang inaasa sa mga tao, ang kanyang kurukan o kahirapan ay walang katapusan. Ngunit kung ito ay kanyang iniasa sa dinaing sa Allah, mamadaliin ng Allah para sa kanya ang kasaganaan, kasapatan at kaluwagan. Ito binanggit ni Ahmad bin Hanbal rahimahullah sa mga ta'ala. Kinikilala ng Islam ang lahat ng paghahanap buhay o gawaing pagkabuhayan ay alinlang karangalan, kalakalan, industriya, mga paninilbihang kalakal, general service o sa pamumuhunan ng investment bilang marangal. So yan. Kinikilala ng Islam ang lahat ng uri ng kalakalan ay pinapahintulutan bilang marangal na gawain, walang anumang kamalian ang kaugnay dito. Yan. Nagawin hanggat ito ay pinahintulutan ng hindi nasasangkot ang mga maling ugnayan. Sa katunayan, pinapaalam ng Islam na ang mga propeta ay nagsisipaghanap buhay sa paraang marangal na laganap sa kanilang mga pamayanan. Batay sa sinabi ng propeta sa Islam, walang propeta sinugo ng Allah maliban na siya ay tagapangalaga ng kambing. Binayit ni Bukhari. Si Propeta Zakaria ay isang anluwagi na ito ay anluwage, carpinteria. Sabihin, kaya siya, meron siyang skill. At gayon din naman ang iba pang mga propeta, sila ay naghahanap buhay tulad ng gayong simple at marangal na naghahanap buhay.
So yan, ang tunay na sino man naghanap buhay ay may layuning itaguyod ang sarili at pamilya at tumulong sa mga tao na angailangan ay gantimpala sa Allah ng kasaganaan. Ang dahil sa kaniyang pagpupunyagi at pagpusisikip, pagsusumikap na mabuhay ng marangal. Mabuhay na marangal. Patungkol sa pangkalahatang pananaw ng Islam sa lahat ng kalakalan at pananalapi ay ipinahihintulot. Sa pangkalahatang pananaw ng Islam, ang lahat ng kalakalan at pananalapi ay isang ipinahintulot, kabilang narito ang pagtitinda, pamimili, pagpapaupa at lahat ng uri ng paninilbihang kalakalan at kinakailangan ng tao sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay, maliban lamang kung ang mga bagay na pinagbabawal ng likas na karumihan nito o mga bagay na nakukuha sa di makatwiran o maling pamamaraan tulad ng panlilinlang, pandaraya at pagkakamkam. So yan. Ang mga bagay na bawal na sanhi ng likas na karumihan nito. So dito mga kapatid, malalaman natin ang mga bawal na kalakalan transaction sa pananampalataya. Ito ay mga bagay na ipinapahayag ng Allah na bawat sanhi ng likas na karumihan nito at sa gayon ay hindi dapat ipagbili o bilhin, ipaupa, ipagawa bilang isang produkto at hindi rin nararapat na ipamahagi sa pagitan ng mga tao. Ano yon? Halimbawa ng ito. Okay, mga halimbawa nito nakatras tayo. Okay, so yan. Ang mga halimbawa ng mga bagay na ipinagbabawal ng sanhi ng kanilang karumihan, ang laman ng aso at baboy. Bawal po na magbenta ng aso at baboy. Ito po ay malaking pinagbabawal sa ating pananampalataya. Yan. Pangalawa, ang mga patay na hayop at ang alinmang bahagi nito. Ibig sabihin, hayop na namatay na ito ay wala sa pagkatay, ito po ay pinagbabawal na ibenta, hindi ito pwede sa ating pananampalataya. Ang mga aklat at mga alak at mga inuming nakakalasing. Ibig sabihin, mga alak at mga inuming nakakalasing, kahit di siya natatawag na alak, pero kapag nakakalasing, ito ay pinagbabawal mga kapatid. Ang mga bawal na gamot at iba pang nakakapinsala sa kalusugan, ito yung mga nakakapekto sa mga kabataan sa panahon na ito. Yan. Ang mga gamit na nagpapalaganap ng kalaswaan sa pagitan ng mga tao, tulad ng mga malalaswang tapes, babasahin at mga malalaswang websites. Dito pwede sa atin. Sunod, ang mga idolo, estatwa na itinuturing bilang mga Diyos at anumang bagay na pinag-uukulan ng pagsamba bukod sa Allah. Ibig sabihin, dito ay pwede magbenta sa mga ribulto ng mga non-Muslim na ito ay kanilang sinasamba. Hindi pwedeng paninindigan natin na yan ay sinasamba naman nila, hindi natin sinasamba, hanap buhay lang, so hindi ito pwede. Pinagbabawal po ito sa ating pananampalataya. Yan. Lahat ng utang o pautang na nagbibigay ng tubo, nagpapautang isang uri ng riba, mga bagay na bawal na sanhi ng maling pamamaraan ng pagkamit o paghango sa pagtamo nito. Ito ay mga bagay na likas na pinahintulutan, subalit ito ay naging bawal sanhi ng maling pamamaraan ng pagkuha o pagtamo nito na nagdudulot ng pinsala sa mga tao at sa lipunan. Ang mga kalakalang ipinagbabawal tulad ng ang riba, pagpapatubo, ang pandaraya at pagsusugal o paglalaro. At tayo ay magbibigay ng pagpapaliwanag sa mga sumusunod na pahina. Ito yon. Ang riba ay pagpapatong ng karagdagang bayad sa utang o pautang bukod sa hiniram na salapi. At sa gayon, ang patong na karagdagan ay magsisilbing kita o tubo. At mahigpit na ipinagbabawal sa Islam, sanhi ng pinsalang idinudulot nito at sa tao at kawalan ng katarungan na kaugnay dito. So yan. Yan po ang riba. Bakit siya pinagbabawal? Nakakapekto po ito sa ating komunidad. Ang riba, ang pagpapatubo, ang riba ay mayroong iba't ibang uri at pinakamalubha nito at igit na pinagbabawal ay ang riba, pagpapatubo ng mga utang
at mga pautang. Ito ay karagdagang sa puhunan ng yaman ng walang nagaganap na pagbibili o pagpapalitan ng gamot o ng gamit o kasangkapan sa pagitan ng magkabilang panig na ito ay may dalawang uri. Okay, ito rin mga kapatid, papaliwanag natin dalawang uri ng riba na ito. Riba ad-dain, yung pagpapatubo sa utang. Ito ay ang pagdaragdag sa pautang o oras na sumapit ang panahon ng pagbabayad kapag hindi makayanang magbayad ng isang nakautang. Halimbawa nito, okay, ito halimbawa, bibigyan tayo ng number. Kung umutang si Said kay Khalid ng $1,000 sa kasunduang ito ay kanyang babayaran pagkalipas ng isang buwan. Na makalipas ang isang buwan at sumapit na ang takdang pagbabayad, si Said ay walang kakayang tumupad at magbayad ng utang kaya itinakda ang pinagkakautang tinakda ng pinagkakautangan si Khalid na ito ay narapat niyang babayaran pagkalipas ng isang buwan ng $1,100. May tubo na ng isang daan. At kung hindi pa rin niya magawang bayaran pagkalipas ng 2 buwan, ito ay magiging $1,200 at ganyan ang kalakalang iyan. So ito po ay pinagbabawal. Imbis na makatulong tayo sa naghirap, higit lalo silang napapahirapan. Yan. Meron namang riba al-qard, pagpapatubo sa utang. Ito yung ang ibig sabihin nito ay siyang uutang sa isang tao o sa bangko ng ilang alahalaga ng salapi sa kasunduang ito ay kanyang babayaran na may patong na tubo. Halimbawa sa kanilang pinagkasunduan, 5%, bahagdan taon-taon sa salaping inutang. Ang halimbawa nito ay siyang nagnanais bumili ng isang bahay sa halagang 100,000 na wala siyang sapat na salapi upang bilhin ito. Kaya siya ay magtutungo sa bangko upang umutang dito ng salaping nagkakahalaga ng 100,000 para sa pagbili ng naturang bahay sa kasunduang babayaran niya ito sa bangko ng 150,000 ng buwanang hulugan sa loob ng 5 taon. So, anong pagkakaiba yung una at kanina? Ang pagkakaiba, yung una may penalty. Ito naman wala na. Nagsimula ka lang, doon na napag-usapan na yung tubo. Yung una naman ay hindi na pag-usapan ng tubo, magkakaroon ng tubo pag may penalty, hindi nakabayad ng tao. Yun. Okay, ang riba ay pagpapatubo ay ipinagbabawal sa Islam. Ito ay kabilang sa malalaking kasalanan hanggat ang pautang ay may tubo. Maging ang utang ay gagamitin bilang puhunan para sa pagpapatayo ng isang kalakalan o ang industriya o pamimili ng mga pansariling gamit tulad ng bahay o lupa o kasangkapang pambahay. Samantalang ang pagbili ng isang kasangkapan sa pamamagitan ng hulugan na mas mataas sa halaga nito kaysa minsanang pagbabayad ng salapi hindi na inaasang isinasaalang-alang bilang riba. Yan. Halimbawa nito ay tulad ng isang tao na bumibili ng isang gamitang magkakahalaga ng 1,000 na minsanang bayad cash o ng 1,200 sa buwanang hulugan sa loob ng 1 taon. Sa bawat buwanan ay $100 ang kanyang ibabayad sa tindaan na nagmamay-ari ng naturang kasangkapan kaya ito ay hindi riba, hindi po siya riba. Okay, so dito, mapaliwanag natin ang tatlong ginawa kanina. Yung kanina, pag may penalty, magdadagdag ng $. So yun ay riba. Yung pangalawa naman, pinagkausapan nila na tutubo ako sa iyo pag magbabayad. At ang pangatlo naman, yung patungkol sa pagbibili. Okay, bibili ang isang tao ng 1,000. Di niya mabili. Bakit? Wala siyang pera. So, ganito na lang, ulug-ulugan na lang, pero ang presyo ng ulug-ulugan na yun na 1,200. So, hindi po to siya riba. Dahil ito'y paraan na ito'y pinaintulutan na ating panampalataya. Ang hatol ng batas ng Islam tungkol sa riba. Anong hatol nito? Ayan. Ang riba ay matining ipinagbabawal ayon sa tuwirang pagpapahayag ng banal na Quran at ahadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ito ay naibibilang sa malaking kasalanan. Sa katunayan, ang Allah ay hindi nagbanta o nagbabala ng matining labanan sa sinumang makasalanan maliban sa mga taong lumalamon ng gumagawa ng riba.
Mismo inamo ng Allah SWT mga kapatid ang mga taong gumagawa ng riba o nagpapatubo. Ang gayong hatol ay hindi lamang ipinagbabawal sa relihiyong Islam, bagkus sa lahat ng mga naunang kapahayagan, ang gayong pagbabawal binago pagkaraang dumanas na maraming panunuligsa. Yan. So dito mga kapatid, laban sa mga batas ng Allah, ang kataas-taasang Allah ay nagsabi bilang pagpapaliwanag sa dahilan ng kanyang pagpaparusa at pagkapuot sa mga tao mula sa lipon ng angkan ng kasulatan. Isa yung mga people of the book, yung mga Kristiyano at Hudyo. Sila ay nagpapatubo. Yan. At kanilang natanggap ng riba patubuan sa pautang, bagaman sila ay pinagbawalan ng gawaing ito. Yan. Yan. Kaparusahang nakapataw sa riba, kaparusahang nakapataw sa riba. Yaong mga taong nakikisangkot sa gawaing riba ay isinuong lamang ang kanilang mga sarili sa labanang ipinapataw o ipinataw sa kanila ng Allah at sa kanyang sugo bilang parusa kaya sila ay maging kaaway ng Allah at ang kanyang sugo. Ang Allah ay nagsabi, ngunit kung ito ay hindi ninyo gagawin ang talikdan ng riba, magkayon humanda kayo sa isang nagbabantang digmaan. Paharbi min Allah. Isabihin, paharbi min Allah. Humanda kayo sa isang nagbantang digmaan laban sa Allah at ang kanyang sugo. Subalit kayo ay magsisi, maaari niyong kuhaning muli ang inyong yamang iyong ginawang puhunan, kaya huwag kayong gumawa ng kamalian at kayo ay hindi gagawa ng kamalian. Binanggit sa Surah Al-Baqarah. Yan. Ito ay isang digmaan na nagiiwan ng masama bunga sa pisikal at kaisipan at ang mga di mabilang na kalungkutan at pagkabalisa sa mga tao, gayon sila ay bunga ng gayon labanan o digmaan sa ipinapahayag ng Allah sa mga sumusuway sa kanyang kautusan sa pamamagitan ng kanyang pakikipagsangkot sa mga gawaing riba. Kaya paano kaya ang magiging bungang kahitna nitong digmaan sa uling araw? Ibig sabihin, matindi ang gera dito sa mundo, di ba? Kung makikita natin ang digmaan sa mundo, matindi ito. Pero ano sa tingin mo ang mga tao makikidigma ang kailang kalaban ng Allah? Mas mas malala. Yan, digmaan sa pagitan ng gumagamit ng riba at sa pagitan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan. Number 2, yao mga lumalamon ng riba na nakikitungo rito ay isinumpa at pinagkaitan ng habag ng Allah. Siya at ang sinumang nakikipagtulungan sa kanya rito. Si Jabir ay nagulat sa kanyang sinabi, isinumpa ng Allah ang kumakain ng riba at ang nagbibigay nito at ang tagasulat nito at ang dalawang saksi nito. Sabihin mga kapatid, nagbibigay mismo at kumakain nito, binigyan at nagbibigay, kumakain nito, binigyan ng riba, tinatanggap nila maayos. At mga tagasulat nito at mga saksi pa nito. Sinabi niya, silang nahatay pawang makasalanan. Binanggit ito yung mga Muslim sa kanyang hadis na ito, kung bibilangin, ito ay nasa 1,598 na hadis. Yan. Yaong mga lumalamong riba, babangon sa araw ng muling pagkabuhay na nasa karima-rimin. Sabihin, karima-rimarin na anyo. Yan. Sabihin, sila ay walang ayos, walang nakikitang kaayusan sapagkat sila ay hirap na kalagayan tulad ng isang baliw na pasuray-suray na nagiging dahil sa kabaliwan. Hindi mga kapatid, paikot-ikot, walang address, wala diyang number ng kanyang paglalakad. Bakit? Dahil sa kanyang parusa. Bate sa sinabi ng kataas-taasang Allah SWT. Yaong mga lumalamon ng riba ay nagpapatuboy, hindi makatitindig sa araw ng muling pagkabuhay, malibang katulad ng pagtindig ng isang taong hinataw ni Satanas. Yan. Natakabbato syaitan. Hinataw ni Satanas na nagdulot sa kanya ng pagkabaliw. Yan. Yun yung mga kapatid. Ang kalagayan ng taong nagpapatubo ng riba, nagpapatubo, ay maglalakad sa kabilang buhay na sila ay para mga baliw na walang silbi sa kanila ang mga nagawa nilang mabuti. Ang pinagkita ang tubo mula sa riba, gaano man ang kanilang pagsasaalang-alang, ito ay pinagkakaitan ng biyaya at sinumang gumagawa nito ay ang walang matatagpuang katahimikan, kaligayahan at kapanatagan dito. Batay sa sinabi ng kataas-taasang Allah, pagkakaitan ng Allah ng pagpapala ang riba, pagpapatubo at
paunalin niya ang mga kawang gawa, mga mabubuting kalakalan. Yun. Sabihin, pinahintulutan kasi, ahalallahu al-bay'a wa harrama riba. Pinahintulutan ng Allah SWT ang pagbibenta, business, kalakalan, pero pinagbabawal niya ang riba. Ito'y, batay ng ating pananampalataya. Ang riba ay pagpapatubo ay isang dahilan ng pagkawala ng kayamanan at pagbagsak ng kabuhayan. So, ibig sabihin, imbis na iniisip ng tao ang riba, pagpapatubo ay yayaman, iligit lalo pa lang maghihirap sapagkat ito'y ayaw ng dakilang tagapaglikha. Okay, sunod. Na idudulot ng riba sa tao at sa lipunan. Ano yun? Katotohanan lubos na hinihigpitan ng Islam ang usaping riba sanhin ng malaking kapinsalaan na idudulot na nagwawasak sa buhay ng mga tao at lipunan at mga ilan dito. Ay ang una, ito ay nagdudulot ng masidhing kawalan ng kaayusan sa pamamahagi ng yaman. Yaman at pinalalaki ang agwat sa pagitan ng mayayaman at mahirap sa mga pangunaing pangangailangan ng bawat isa. Okay, sunod. Ito ay nag-aanyaya ng kawalang pagkabuluhang pagtatapon ng yaman at pagmamalabis sa walang kapararakang gastusin. Walang silbi. Okay, pangatlo. Ang riba, pagpapatubo ay pumipigil na humahadlang sa mga mayayamang namumuhunan mula sa mga mabubuti at kapakipakinabang na pamumuhunan ng kalakalan sa bansa. Okay, ang pang-apat, ang riba ay isa sa dahilan ng pagkawala ng biyaya ng yaman, pagkabagsak ng kabuhayan o ekonomiya. Yan. Ang hatol, kapag siya ay yumakap sa Islam, samantalang siya ay nakatali sa isang kasunduang patutubuan. Ito na yun. Anong gagawin? Kapag siya ay yumakap sa Islam, samantalang siya ay nakatali sa isang kasunduang riba, riba patubuan, siya ay may dalawang pagpipilian. Okay, yung mga new Muslim diyan. So dito, kapag siya ay kumuha ng patubo at pakinabang lumalamo ng riba, sa gayon ay kukunin lamang niya ang puhunan ng kanyang salapi at hindi siya kukuha ng anuman mula sa patubo sa simula pa lamang ng pagyakap niya sa Islam. Batay sa sinabi ng kataas-taasang Allah, subalit kung kayo ay magsisi, maaari ninyong kuhaning muli ang inyong yamang inyong ginawang puhunan, kaya huwag kayong gumawa ng kamalian at kayo ay hindi gagawaan ng kamalian. Okay, pangalawa, ibig sabihin na kapatid, kapag merong pera na pinapatubo mo, pinapautang mo sa mga tao, nung nag-Muslim ka na, kunin mo na yung original ng pera mo, wag mo nang kunin yung tubo na napag-usapan nyo. Dahil kay Muslim, nabawas sa atin yan. Okay, number 2. Kapag siya naman ay nagbibigay ng patubo, gayon mayroon siyang dalawang mapipigilang kalagayan. Kung magagawa niyang ipawalang saysay ang kasunduan na walang ibubungang pinsala sa kanya, marapat sa kanya ito ay kanyang gawin. Ito na yun. So, kaya nakautang, sila nakautang ka. Yan, so, paano yung kapag ikaw nakautang? So, paano mo naman babayaran? Paano mo na babayaran ito? Yan. So, may tubo ba? May tubo ba siya? Okay, nag-Muslim ka na, anong gagawin mo? Kaya nag-Muslim ka, anong gagawin mo? Kasi nakautang ka na eh. Tatakbo ka na lang ba? Iwas ka na lang ba kasi Muslim ka na? So, hindi. Yun ang gagawin mo, kung kaya mong pakiusapan na walang tubo dahil Muslim ka, yun ang gagawin. Okay, samantalang kung hindi nito magawang ipaliwanag, ipawalang saysay ang naturang kasunduan maliban sa pamamagitan ng napakalaking kapisalaan, gayon na ituloy niya ang kasunduan, dapat kailangan niyang maging tiyak na hindi niya babalikan ang ganitong batay sa sinabi ng kataas-taasang Allah, kaya ang sino mang dumating sa kanya ang paalala o babala mula sa kanyang Panginoon ay siya ay tumigil mula sa gawaing riba. Magkagayon kung sila ay walang pananagutan para sa anumang kanilang nakaraang kaso at siya at ang kanyang gawain ay ipinapaubaya sa pasya ng Allah SWT. Subalit ang sinumang nagbalik gawaing ito, siya ay yaong mga maninirahan sa apoy, sila ay mamamalagi roon ng walang hanggan. Sabihin. So dito mga kapatid sa panampalataya, para maunawaan, kung nagbalik Islam ka po, kakamuslim lang, pero meron lang usapang tubo. Kung gagawin mo, kausapin siya na bawas sa amin eh. So dahil ayaw, mapipinsala ka, so ipagpatuloy mo yung kasunduan na yon, pagkaraan nito, magmatapos na, huwag ka nang bumalik.
Nang sa ganon, hindi ka na magkakasala. Yan. So, dito, marami dito mga paliwanag dito na mga halimbawa. So, yan. Yan. Okay, ang panlililang sa pamamagitan ng kamangmangan at kawalang katiyakan. So, ano ang panlililang sa Islam? Ano ba ito? Yan, ang mga halimbawa ng bilihan ng kinakasangkutan ng kawalang kabatiran o kawalan ng katiyakan. Sabihin, hindi ka sigurado. Hindi ka sigurado sa binibili mo, nagbayad ka na kagad. Ang bilihan ng mga bunga tulad ng prutas o ang alinmang butil tulad ng palay, mais o trigo, bago pa anihin o mahinog at handa ng pitasin. Katunayan, ipinagbawal ng propeta man ang pagbili ng bungang datilis hanggang sa maging malinaw ang pagkahinog nito at angkop para sa kainin sapagkat mayroong pagkakataon na ito ay makaranas ng pagkabulok at hindi mahinog. Sabi-sabihin, di mo pwedeng bilhin ng bibiliin ko na yung bunga ng mais mo ha. Ito ang pera. So, hindi pa naman sigurado. Baka magkabagyo. So, ayun. Paano yan? Nabili mo na. Hindi pwede yon. Hindi yon. Pwede na para bagang sugalan. Parang sugalan. Okay, yung bigas na yan, bibiliin ko na yan. Mga tansya ko, mga 5 kilo. Hindi pwede. Kinakailangan na matimbang. Bawal ang musaba na pagtatansya. Yan. Ang pagbabayad ng mga ilang halaga ng salapi upang bumili ng isang kahon na hindi malalaman kung ano ang halaga ng mga laman nito, maaring ito isang mamamahaling bagay o walang halagang bagay. So yan. So ito po ay dapat na hindi inaan na isang Muslim na para magang sugalan. So, hindi siya pwede. Yan. Yan. Okay, ang isang kasunduan na bate sa kawalan ng katiyakan ay kawalang muwang ang isang uri ng nababahiran ng isang panganib o panililang na maaring humantong sa hidwaan na di pagkakasunduan sa pagitan ng kabilang pangkat o ito ay maaring magkadulot ng kamalian at ang isa sa kanila. Yan. Yan ang kabuuan nun. Ang mga pangyayari na mga pagkakataon kung saan ang kawalang kabatiran o kamuangan ang makapagdulot ng paninilang sa kasunduan. Ang kawalang kabatiran at kawalang katiyakan, ito ay garar, ang nakapagdulot lamang ng pag-aalinlangan sa kasunduan at ituturing na bawal kapag ang kasunduan ay maramihan at kung ito ay naukol na nilalaman ng kasunduan. So yan. Sunod. Ang zulm, kawalan ng katarungan, katuwiran. Okay. At pagkamkam ng yaman at ari-arian ng mga tao sa parang di makatuwiran. Yan. Ang zulm, pandaraya o walang katarungan o katuwiran ay kabilang sa pinakamasamang gawain na binibigyang babala ng Islam na katunayan siya ay nagsabi ang isang zulm ay kawalang katarungan o paniniil. Ibig sabihin, zulmo, matlul gani, zulmun. Ibig sabihin, yung paikot-ikot na usapan, di makatarungan. Ito ay ang kadiliman sa kabilang buhay. Yan. Ang pagkamkam sa mga yaman ng mga tao nang di makatwiran gaano man ito makaliit ay kabilang sa mga pinakamalaking kasalanan at binalaan ang mga gumagawa nito ng isang napakatinding kaparusaan at sa huling araw baye tayo sa sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sino man ang di makatarungan kumamkam ng isang di pang sukat na lupa, ito ay ipapalupot sa kanyang liig hanggang sa haba nito ay katumbas na 7 kalupaan. Misalin, ito nga dito binanggit ang propeta sallallahu alaihi wasallam, manakada shibra. Isang dangkal na makukuha mga kapatid ay ipapabuhat ito ng Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay umabot ng 7 palapag ng kalupaan. Subhanallah. Yan. Ang pagkamkam sa mga yaman ng mga tao ng walang makatarungan, gaano man kaliit, ay kabilang sa pinakamalaki kasalanan o di kaya ang krimen. So yan. Ang ilan sa mga halimbawa na magawaing zulm, kawalang katarungan, mga kalakalan, ang pamimili. Okay, ang pamimili. Ang kalakalan ay sinagawa sa ilalim ng pamimilit na maging alinman ang uri nito ay ang pinakawalang saysay, ang kasunduan nito, katotohanan ng pagsang-ayon ng magkabilang panig ay isang mahalagang
sangkop ng kasunduan upang kalakalan ay namamagitan sa dalawang panig ay tanggapin at kilalanin batay sa sinabi niya, ang Allah bilihan ay kinikilala lamang bilang tunay na bilihan kung ito ay sinang-ayunan ng magkabilang panig bilang pinagkaisaang kasunduan. Ibig sabihin, yun ay bibigyang baraka kapag nagkasundo ang bawat panig. Okay, number 2, ang pandaraya at panililang sa mga tao upang kamkamin ang kanilang mga yaman, di makatarungan sa pamamaraan ng kabilang sa mga sinabi ng malalaking kasalanan. Batay sa sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sino man ang mandaya ay hindi nabibilang sa amin. Pero prophet alay sa amin naman, mangasya na pala sa amin. Sino man ang mandara, hindi kabilang sa amin. So ito ay malaking babala para sa atin na ang mandaraya ay hindi kabilang sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Okay. Sunod pa, pangatlo, ang paglalaro o panililang sa batas. Ibig sabihin, may usapan na mag-usap tayo, sino matatalo, siyang magpapakain. So, tayo naman ang kakain na lahat. So, ito po ay panililang, hindi po tamang pamamaraan. Dahil katotohanan, ako ay isa lamang tao, sabi ng Propeta Muhammad. At sa mga nagsasampa ng usapin o kaso ay nagsisilapit sa akin upang ayusin ang kanilang di pagkakasunduan. So, ito ay ginawa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kapag may mga hindi pagkakaunawan, inaayos ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Pero yung paglalaro na mayroong pustahan, sugalan, ito ay malaking pinagbabawal. Okay, pangapat, ang riswa, suhol. Ay, na ano ito sa mga usapin sa election. Ito ay salapi na serbisyo ibinabayad upang ang maimpluwensya ang paghatol. So, bibigyan siya ng pera para sa isang tao na para siya mananaig. Siyang mas manalo sa usapan. So, matinding ipinagbabawal ito mga kapatid sa pananampalataya. Ang hatol ng Islam ay sa isang yumakap sa Islam ay kumukuha o tumatanggap ng yaman sa paraang di makatwira noong panahon na hindi pa Muslim. Ano ang gagawin? Sino man ang yumayakap sa Islam ay nasa kanya pa rin ay ang mga ipinagbabawal na yamang nagmula o nakuha sa pamamagitan ng suhol sa mga tao, pagsamantala at panililang at nakatulad nito, kinakailangan niyang ibalik ito sa mga nagmamay-ari kung sila ay kanyang nakikilala at nagawa na niyang bagay o ibigay ito sa kanila nang walang idudulot na kapisalaan sa kanya. Ibig sabihin, pero pag meron pong nakuwang yaman, natalo sila sa pustahan, nandayan natin sila. So kapag nakikila at alam na po natin kung saan sila, ay kinakailangan po natin ibalik yung bagay na yon. Okay. Ano ang sugal at larong sugal? Ito naman. Ano naman ito? Yung sugal, bawal sa atin to eh. Ang pagsusulay isa sa mga langing pagsusulay isa sa isang gawaing pakikipagsapalaran ng salaping nakasalalay sa kinalabasan ng isang paligsaan o larong pustahan. Sa pamamarang ito ay kikipagsapalaran ng isang tao ang salapi batay sa kasunduan. Ito nakabatay sa kasunduan. Anong hatol nito? Yan. Ang hatol ng kapasyahan ng Islam hingi sa sugal, ang pagsusugal ay pinagbabawal kaya naman ang paghigpit nito ay binigyang diin ng Quran at Sunna sa mga ilalim. Dito ay itinuturing na Allah bunga ng kasamaan ng pagsusugal ay kapinsalaan nito. Okay, sunod, itinuturing ng Allah ang larong sugal at sugal bilang isang uri ng karumihan at kasuklam-suklam dahil sa kapinsalaan at na idinudulot nito sa mga tao at sa lipunan. So yan. So dito, ang pagsusugal ang naglulublob sa nagsasanay nito sa pagkagumon. Sabihin, nadatna ng taong matinding kalungkutan dahil sa kanyang pagsusugal, sa kanyang pagsusugal. Okay. Ang mga kapinsalaan ng pagsusugal, larong sugal at tao sa lipunan, una, ito ay nagtatanim ng galit at puot sa pagitan ng mga manunugal maglalaro. Pangalawa, ang pagsusugal, ang paninira sa mga ari-arian, paglulustay ng mga yaman. Okay, pangatlo, ang pagkahumaling at pagkahilig sa sugal at posibilidad na pagkapanalo ay naghahatid ng pagkagumon sapagkat kung siya ay kumita
o nanalo, maradagdagan naman ang kaniyang pagkahamon. Sa kaniyang pagkahaman, yung nasasabik siya lagi. So, yan ang bunga. So, nagpapatuloy pa siya sa kaniyang mga kagagawa na kamalian. So, yan. Okay, sunod, ang mga iba't ibang uri ng sugal. Ito na yon. At iba't ibang uri ng mga sugal, mga kapatid, ito yung pag-isa-isay natin. Ito yun. Ang pagsusugal ng isang laro kung saan ang mga nanlalaro ay magkakasundo na ang mananalo ay kanyang makukuha ang lahat ng itinayang salapi. Ito ay bawal. Ang mga larong sugal pustahan ay isang gawain na kung saan ang ipinakikipagsapalaran ang kanyang itinayag salapi at di malamang kinalabasang pangyayari sa bawat ng manunugal ay pumupusta sa isang grupo, team o di kaya grupo na manlalaro. Tulad ng halimbawa sa basketball o di kaya football. Kaya ang mga nagpupustahan ay maglalagay ng kasunduan sa laping pagpupustahan at ibang mga halimbawa pa rito. Okay. Ang loterya, ang isang uri ng pagsusugal na may sangkap na sapalaran maaring panalo o talo. Yan. Sa loterya, alam ng karamihan, ang usapin hinggil dito. Lahat ng mga larong sugal, maging sa mga website at internet, computer at electronic, online, na may kasangkot ng salaping paglalaban ng magkabilang pangkat na nakaharap sa dalawang posibilidad, ang magkawagi o mananalo ay isa sa kanila. So ito ay malaking pinagbabawal. So halimbawa pa yung pupunta tayo sa peryan, lahat ng mga ginagawa doon ay puro sugalan. Yan. Ang lahat ng mga paglalarong sugal, maging sa mga website, electrical at electronic, o alinman uri nito ay pinagbabawal at kabilang sa mga malaking kasalanan. So yan. So ito ay babala para sa atin mga kapatid sa pananampalataya. Yan. Tatandaan natin, mayroong usapin na patungkol sa amanah. Yan. Ang amanah, tiwala ay sa pangangalakal at ibang tao ay maging sila man ay Muslim o di Muslim, kabilang sa pinakadakilang katangian at kaugalian ng isang Muslim ay pagsunod sa batas ng Allah at matutunghayan ang pagpapahalaga na ito ng ayon sa mga sumusunod. At taas-taasang Allah ay nagsabi, katotohanan ng Allah ay nagutos sa inyo na inyong ibalik ang mga ipinagkatiwalang bagay sa mga nagmamay-ari nito. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Yan ang sinabi ng Allah SWT. Allah SWT, inutusan kayo na ibigay ang mga napagkausapang amanah, tiwala sa bawat isa. Binibilang din dito na tiwala na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kawalan ng amanah at ang mga sira at pagtaksil dito ay isa sa mga palatandaan ng pagpapakunwari. Sabihin mga kapatid sa pananampalataya, ito ay binanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam na ito ay tumatalikod sa mga usapan ay isa sa uri ng pagpapakunwari. Alamatul munafik, mamapagkunwaring mga tao. Ang amanah ay tiwala, isa sa pinakamahalagang katangian ng mga naniniwalang mga Muslim. Yan. At sa katunayan, bago pa man siya itinakda bilang sugo ng Allah, siya ay binansagan sa Makkah bilang isang matapat, isamin amin, ang tawag sa kanya, na mapagkatiwalaan sapagkat siya ay naging isang sagisag ng amanah pagiging mapagkatiwalaan, pag-aalaga na ng kambing at pag-aalaga sa mga ibinibenta niya. Siya ay mapagkatiwalaan. Halos pinag-aagawan siya na nag-aalaga ng mga kambing na makasama at o di kaya pinag-aagawan siya magbenta sa tindahan ng mga mayaman dahil sa kanyang dakilang katarungan. So yan. Ang katapatan. Ang katapatan ay kalinawan ay kabilang sa mga katangian ng pinahalagaan ng Islam. Siya ay nagsabi tungkol sa nagbibili at mananatili at kung sila ay naging kapwang tapat at inilahad ang kakulangan at kabutihan ng mga gamit, ang kanilang kalakalan at ay pagpapalain. Dapuat kung ito ay magsabi ng kasinungalingan o itinago bagay sa kakulangan nito, ang kanilang kalakal ay pagkakaita ng biyaya. Yan. Okay, so nalaman natin mga kapatid sa pananampalatayang katapatan na isa sa rangal na gawain ng isang tao. Ang kahusayan sa paggawa maging anuman ang gawain ng isang Muslim, kinakailangan na ito ay gampanan niya
ng buong husay abot ng kanyang kakayahan, maging mahusay sa kanyang hinahak sa kanyang mga ginawa, lahat ng kanyang mga pagsisikap at pagpupunyagi. So ito mga kapatid sa panampalataya, mga tinalakay natin ito, napakahalaga bilang isang manampalataya at tinalakay natin ang mga pinahintulutang transaksyon at pinagbabawal ng transaksyon, galo na yung mga halimbawa na napakadami at binigyan natin ng payong bawat isa na maging makatarungan at maging maayos ang pamamaraan sa pakikitungo o kalakalan o transaksyon sa ating mga hanapbuhay o pang-araw-araw na mga gawain natin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.